Praise God because God gives grace to the humble. Di ba? Meron pong pag-asa. Sabi ulit, balikan natin, God gives grace to the humble. Therefore, humble yourself. Kung naging mayabang ka, humingi ka ng tawad, lumapit ka sa Diyos. Kasi He gives grace to the humble. Ano ibig sabihin ng grace? Di ba? Anong ibig sabihin ng grace na yan? At yung kinabukasan mo, nasa kamay ng Diyos, sabi niya, the mighty hand of God that He may exalt you at the proper time. Iaangat ka ng Diyos. So ano ibig sabihin nun? You see, yung humility, hindi mo minamalit yung sarili mo. Kasi pag mamalit sa sarili, mayabang pa rin yan. Di ba? Halimbawa, may kaloob ka, marunong kang kumanta, tapos, sabi ng Lord, maglingkod ka sa pag-awit. Sumama ka sa paglilid ng worship. Ay, ayoko, nahihiya ako. Baka sabihin lang, mayabang ako. Mayabang ka nga. Kasi pag naisip mong nahihiya ka, nakafocus ka sa sarili mo, hindi ka nakafocus sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos gawin mo, huwag kang mahiya-hiya. Kasi it's not about us anymore. It must be God-centered. Ang totoong humility, we do not think of ourselves at all. We think of God. Hindi ko sinasabing hindi na tayo mag-aayos, hindi ko sinasabing hindi na tayo manliligo, hindi ko sinasabi yun. Because everything we do is all for His glory. Kaya nga, it's also an ego. Ano yung ego? Exalt God only. Yun nga sabi ni Pastor Peter kanang umaga eh. Ang ganda-ganda. Sabi niya, kung we edge God out, which is pride, ang humility, we exalt God only. Wala nang iba. Kaya here is the grace of God. Yung generous favor ng Diyos. Yung bang sinasabi ng Diyos, eto, bibiyayaan kita. Kahit hindi ka karapat-dapat at lahat ng ito'y dahil lang din sa akin, bibiyayaan kita. Si David, pag-isipan niyo, si David, ano naman ang meron si David? Isa lang isang pastol ng tupa. Maiisip mo ba yung magiging hari ng Israel at may bibilang pang isa sa pinakadikilang hari ng Israel? Isipin niyo po. Isipin niyo, pastol lang ng tupa yan eh. Parang kung sa panahon natin to, ano yan? Kutsero? Magiging presidente ng Pilipinas? Na parang hindi naman lang nakapag-aral? Isipin niyo kung gano'n. Pero ang Diyos, pag biniyayaan ka niya, dahil ikaw'y mapagpakumbaba, wow! Talaga naman. Kaya ito ang magbibigay sa'yo ng kapangyarihan para paglingkuran ng Diyos. Ito magbibigay sa'yo ng kapangyarihan para lagpasan ng lahat ng pagsubok, para magawa mo yung pinagagawa ng Diyos. Ito rin ang nagbibigay sa'yo ng kapangyarihan para maluwalhati ang Diyos. Ito rin ang magbibigay sa'yo ng kapangyarihan para mapagtagumpayan ng lahat ng pagsubok ng buhay. That's the grace of God. At yan ang binibigay ng Diyos sa mga nagpapakumbaba. Kaya ang pagpapakumbaba ay ang makita ang Diyos sa ating sitwasyon at talagang kinikilala natin na siya lamang ang naghahari, siya ang may hawak ng lahat ng bagay at tayo nagpapasakop sa kanyang kaparaanan. Talagang sumuko tayo sa Kanya. Todo tayo sa Kanya, nagtitiwala tayo sa Kanya, dependent tayo sa Kanya. Kaya it's a choice. Kaya be humble. Therefore, humble yourself in the mighty hand of God. Piliin mo na magpasakop sa Diyos. Piliin mo na wala ka ibang itatanghal kundi ang Diyos. Hindi ang ating mga sarili. Kaya ito po ang hamon ng Diyos. Tingnan niyo kung paano siya magbigay ng pabor. Sabi ng Proverbs 18:12, humility goes before honor. He honors the humble man. Inaangat niya, pinararangalan niya. Grabe, no? Lahat na nagpaparangal sa Diyos, pinaparangalan niya. Sabi niya, and whoever exalts himself shall be humbled, and whoever humbles himself shall be exalted. Hindi lang ito pamumuhay ng simple. Ito ay simpleng si Jesus lang ang pinamumuhay. Are you following? Yan ang humility. And look at what happened. Tingnan si David. David was prospering. Look at how God shows His favor. Prospering in all his ways. Sabi niya, for the Lord was with him. Ano yung favor? The Lord Himself is with David. Doon pa lang, panalo na siya. Tingnan nyo naman how the Lord protected David from all of his enemies. Pag nabasa nyo yung kanyang prayer sa 2 Samuel 22, makikita nyo doon yung prayer niya. Sabi niya talagang, nakita mo, my God, my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold and my refuge. Sabi niya, my Savior, you save me from violence. I call on the Lord who is worthy to be praised, and I am saved from my enemies. Hindi sinabi, natakasan ko lahat ng kalaban ko dahil ang galing ko. Magaling ako sa sandata. Hindi. Because I call on the Lord.
That's humility. In my distress, I called upon the Lord. Yes, I cried to my God. Hindi lang basta tumawag, umiiyak ako sa Diyos. From His temple, He heard my voice. Kaya nagwo-worship siya sa Diyos. Kaya maraming tao, they claim to be followers of Jesus Christ, pero tamad na tamad sila mag-worship. Gusto nila madali lahat. Kaya sabi niya, and my cry for help came into His ears. He find no strength and protection only from God. That's talagang sa Diyos lang siya nagtitiwala. Yan ang totoong humble na tao. Perfect ba si David? Hindi. Batid ng bawat isa sa atin. Alam natin na si David ay nagkasala. Big time! Nagkasala siya di ba? Kay Uriah. Isipin nyo, pinapatay niya si Uriah sa magitan ng paglalagay sa kanya sa harapan ng digmaan. Inagaw yung asawa ni Uriah. Isipin niyo po yun. Parang kumbaga sa Tagalog, niyurakan niya si Uriah. Pero nung sabihin sa kanya ni Nathan, you are the man. Nung nirebuke siya, wala nang excuse. Ano sabi niya? I have sinned against the Lord. Iyak siya. Kaya mababasa niyo paano siya humingi ng tawad sa Psalm 51. Sabi niya, Lord, patawarin mo ako. Maawa kayo sa akin. Hindi na nagkunwari. Sabi niya, alam ko ang kasalanan ko. Ang kasalanan ko higit na sa akin. Sa inyo lang ako nagkasala. Sa iyo ko gumawa. Hindi yung nagkasala ako sa kanya. Hindi, sa inyo ko nagkasala. Tandaan natin yan, every time we fail God, we are failing God, not human beings. Nagsinungaling tayo sa tao, kay God tayo nagkakasala. Just imagine, until we see that we are sinning against God, I doubt kung tatalikuran natin ating kasalanan. Kaya sabi niya, kaya naman Lord, pag hinusgahan mo ko, matapat kayo, wala ako may tatanggi. And look at this. Hindi sinabi, mangangako ako sa iyo, patawarin mo ako, mangangako ako sa iyo, magpapakabait na ako, ito na gagawin ko. Hindi, ito sinabi niya, Lord, linisin mo ako ng iyong hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. In other words, all of my cleanliness depends on you. It's like saying to Jesus, Lord, wala akong karapatan sa langit, kundi kayo lamang. Kayo lamang po ang maglilinis sa akin, hindi ko po kaya. Wala po akong kakayanan para maging katanggap-tanggap sa inyo unless you blot out my iniquities. And the Lord answered that prayer. You know why? He gave His only Son, Jesus Christ, to cleanse us from our sin. The one who knew no sin became sin on our behalf. At ganun din nangyari kay David. And ang ganda na sabi ni David, look at the words. Kung kita niyo talagang alam mong he was a broken-hearted. And sabi niya, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. Oh God, you will not despise. Lord, hindi mo po tatanggihan taong lumalapit sa iyo na may basag na puso. Talaga nagpapakumbaba, walang ipagmamalaki sa Diyos. Alam niya, nagkasala siya sa Diyos. Kaya mga kapatid, may pag-asa tayo. Yes, kung nagkamali ka, anong kailangan mong gawin? Minsan pilit tayong gumagawa ng sarili nating paraan, mabuhay on our own ways. Pagod na tayo. Anong sagot ng Diyos? Sabi ni Jesus, come to me. Kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pero paano, Lord? Kunin mo ang aking pamato. Ano ibig sabihin? Ako bilang yung magsasaka, kunin mo yung pamato ko para sa'yo. Matuto ka sa akin dahil ako ay mahinahon at mapagpakumbaba ang puso. Sabihin, maging mapagpakumbaba ka rin, maging mahinahon ka din, matuto ka sa akin, gayahin mo ako. Anong ibig sabihin nun, Lord? Kasi kung mayabang ka, hindi ka mapapahinga. Habang iniisip mo lagi sarili mo, hindi ka mapapahinga. Katulad na nangyari kay Saul. Kasi salungat ang Diyos sa mga palalo at mayayabang. Pero kapag nagtiwala ka na sa akin, I will decide for you what is good and what is bad. And you just follow me as your Lord, and I will give you rest for your souls. And tandaan mo, ako gumawa sa iyo. At ako rin ang may alam ko anong nararapat sa iyo. For my yoke is easy and my burden is light. Kung magpapakumbaba kang aaminin mong kailangan mo si Jesus, lumapit ka. Dahil si Jesus ang tunay na tagapagligtas at ang Panginoong karapat-dapat sambahin.